Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Glock pistols opisyal na sandata ng kapulisan. Kung bakit ito sumikat sa law enforcement, alamin. Exclusive matapos ang matagumpay na Apex Summit, kilatisin ang bagong loadout ng Special Action Force. When you have prepared for this for quite a long time, your only concern would be the people you put on the ground. Exclusive counter-terrorism operative na huli na pumalya sa training. Ang mga detalye tutukan. Ang hirap pala nito, pre. Wala sa training natin. Alamin ang mga aabangan na bagong models ng airsoft gun sa 2016. At alamin din natin kung paano ginagawa ang mga episodes ng BB Patrol. Live mula sa FABN Bus Center Manila, ito ang BB Patrol. Magandang gabi bayan. Bago po ang balita sa Glock, lumalaganap na naman po ang scam sa airsoft forums. Narito ang detalye ng report kung paano tayo makakaiwas sa mga kawatan. Magpapasko na at muling umaatake ang mga kawatan sa mga online forums. Sa FABM, nagsisimula ulit na dumami ang mga scammers na nais angkinin ang mga pinaghirapan na 13-month pay ng mga biktima. Isang lalaki mula sa Lipa ang nabiktima ng kawatan noong nakaraang Nobyembre ng 9,000. Ang siste, urgent umano ang pagbebenta ng airsoft gun dahil may sakit ang kanyang anak na blood count sa ulo. Gumamit pa ng nakaw na identity ang seller para makumbinsi ang buyer na bilhin ang airsoft gun. Matapos maibigay ng biktima ang pera gamit ang smart account number ay naglahong parang bula ang seller ng airsoft gun. Napag-alaman din sa pagsisiyasat ng airsoft community na ang lalaking ito ay nagsascam din di lamang sa airsoft community ngunit pati sa ibang online selling forums. Nagsalita na rin ang lalaking nasa ID at mariin na pinabulaanan na siya ang gumagawa ng scam at sinabi na kinuha lamang ang identity niya. Pinag-iingat naman ng airsoft forums ang mga madla sa ganitong modus. Narito ang mga tips para makasiguro sa bibilhin nating airsoft guns. Kung maaari, makipag-transact ng personal sa mga items na bibilhin. Kung ang presyo ng items ay sobrang baba o too good to be true, malaki ang tsansya na hindi ito totoo. Magdalawang isip kapag sinabi ng seller na ang mode of payment ay smart padala dahil mahirap itong i-trace. Bumili lamang ng mga items sa mga kilalang airsoft shop. Ngayong Kapaskuhan, magmatsyag at bawasan ng kawatan. Ako si Buloys, ACM News. Glock pistols, hindi lang sikat sa real steel, pati sa airsoft sikat din. Kung bakit ito sumikat, narito ang ating report. Sa mga bago sa airsoft, malamang ay narinig nyo na ang Glock. Maaaring nagamit nyo na ito sa Counter-Strike, napanood sa isang pelikula o sa isang sikat na rapper na walang apelyido. Pero ano nga ba ang Glock? At bakit ito sumikat di lamang sa airsoft pero pati na rin sa law enforcement at concealed carry? Ang kauna-unahang modelo ng Glock pistols ay inilabas noong 1981 bilang Glock 17. Ang Glock 17 ay ang ika-17 patent ni Gaston Glock na ginawa para sa Austrian Army bilang PAT. Noong una, malaking iskandalo ang kinasangkutan ng nasabing armas dahil sa takot na hindi ito madedetect ng airport security dahil sa polymer frame nito. Kalaunan ay napatunayan din na ito ay madedetect ng X-ray. Ngunit dahil sa takot na ito ay na-curious ang mga tao at nagsimulang usisain
ang Glock 17. Ginamit din ng kumpanya ang pagkakataong ito para i-market ng mura sa mga police departments ang nasabing armas at naglabas pa ng maraming models sa iba-ibang kalibre at laki. Dahil sa kasikatan na ito ay marami ding airsoft variants ang lumabas na gawa ng Tokyo Marui, WE, KSC, KWC, Stark Arms at marami pang airsoft manufacturers. Gaya ng real steel counterparts, napakadali din i-maintain ng airsoft na Glock at ito din ay may safe action trigger kaya madalas itong gamitin sa skirmishes. Bukod sa 1911, ang Glock ay inirekomenda din namin sa mga nais subukan ang larong airsoft. Dahil bukod sa madali itong gamitin, madami din ang piyesa kung sakaling magkaroon ng problema ang inyong airsoft gun. Ako si Bulois, ACM News. Susunod! Matapos ang matagumpay na APEC Summit, kilatisin ang bagong loadout ng Special Action Force. Exclusive counterterrorism operative na huli na pumalya sa training. Ang mga detalye tutukan. At alamin ang mga abangan na bagong models ng airsoft gun sa 2016. Yan ang ating tatalakayin sa pagbabalik lamang ng BB Patrol. Itinatampok ng DBS Films ang hit na Ako, Damian, starring Damian Fuentes. Ang bagong kinahukumalingan ng mga schoolgirls, ng mga sosi, at ng mga chimay. 690 pesos lang. Also starring ang mga may init na babae sa buhay ni Damian Fuentes. Hit na Ako, Damian. Available na sa Blu-ray, sa DVD, sa VHS, at sa Betamax. Hit na Ako, Damian. Noong nakarang APEC Summit ay nakita natin ang bagong loadout ng Special Action Force. Kilatisin natin ang kanilang loadout sa report na ito. Noong nakarang APEC Summit, nakita ng buong mundo ang Special Action Force ng PNP bilang first line of defense kung sakaling magkaroon ng aberya sa seguridad sa nasabing summit. Hindi pangkaraniwan ang paghahanda na ginawa ng SAF at inilatag din kasama ng seguridad ang mga mas makabagong kagamitan ng mga troopers na kung tawagin ay Urban Assault Loadout. Kabilang sa loadout na ito ay ang mga Kevlar helmets, Remington at Bushmaster M4 carbine, ballistic goggles, elbow at knee pads, red dot optics at marami pang iba. Noong nakarang Enero, pinuna ng sambayanan ang palpak na operasyon para tugisin ang teroristang si Marwan na nauwi sa pagkamatay ng 44 na SAF troopers sa pamumuno noon ng suspended PNP Chief Alan Purisima. Ayon sa bagong liderato ng PNP sa pamumuno ni Director General Ricardo Marquez, sa nakaraan na summit, hindi lang seguridad ng mga dignitaryo ang kanyang responsibilidad, kung hindi pati ang mga kapulisan. So we were instructed by our president to prepare for a worst case scenario. When you have prepared for this for quite a long time, your only concern would be the people you put on the ground would deliver as trained, as prepared for, and we remain confident that we could weather any challenges, security challenges for our APEC hosting. Ako si Bulois, ACM News. Isang counter-terrorist operative ang sumablay sa pagtugis sa ISIS at ang kanyang sinisisi, ang kanyang palpak na training. Narito ang report. Kitang-kita sa video na ito ang paglusog ng dalawang counter-terrorism operative sa kuta ng ISIS. Noong una ay okay pa ang operasyon, ngunit nagkaroon ng aberya ang pag-akyat ng mga operatiba sa tuktok ng isang ISIS military installation. Narito ang mga naganap. Sige, simulan mo na.
tulungan mo ako, pre. Di ko kaya, pre. Mahirap pala umakyat, pre. Tangina, pre. Di ko ata, pre, kaya. Ang hirap pala dito, pre. Wala ka sa training natin. Tanginis. Pre, tulungan mo, pre. Wala lang siya ako dito, pre. Baka makabitaw ako, pre. Tanginis naman iyo. Hirap naman ito kung pinapagawa mo eh. Dito kaya ako. Mas madali rito eh. Tingnan ina eh. Abutin mo ako. Tingnan ina talaga. Anong gagawin ko dito, pre? Sukulata ako. Wala sa trading natin to. Try ko dito. 1, 2, 3, go! King inang ito, magaling pa sa'yo lolo ko eh. Kinang ina ka eh. Ako si Buloys, ACM News. Kinang ina mo eh. At patapos na po ang 2015, narito ang mga listahan ng mga bagong ilalabas ng mga airsoft manufacturers ng mga airsoft guns sa 2016. Ngayong last quarter ng 2015 ay naglabas muli ng mga bagong modelo ng airsoft guns ang mga manufacturers. Inaasahan na sa pagsisimula ng 2016 ay lalabas na sa merkado ang mga nasabing airsoft guns. Una na dito ang Stark Arms sa kanilang Glock 42 replica. Ito ang pinakamaliit na Glock gas blowback sa merkado. Ang WeTech naman ay kasalukuyang nagde-develop ng isang double barrel 1911 kagaya ng real steel counterpart na Arsenal AF2011A1. Inaasahan din na ito ay ilalabas sa 2016. Samantala sa long arms, nag-release noong Nobyembre ang Tokyo Marui ng gas blowback counterpart ng kanilang sikat na M4A1 MWS AEG. Inaasahan na magiging available ito sa Pilipinas ngayong Disyembre o sa Enero 2016. Ako si Buloys, ACM News. At sa ika-8 taon ng BB Patrol, ipapakita namin kung paano ba ginagawa ang isang episode ng BB Patrol. Narito ang report. So again, this is Source for BB Patrol World. Turning off. Magandang gabi Pilipinas, ako si Buloys, ang patrol ng Pilipino saan man sa mundo. Makikita din sa video habang pinapaulanan ng bala ni KA si Stex habang ito ay nasa labas. Sa nakaraang 8 taon, ang BB Patrol ang nangungunang tagapagbalita sa larangan ng airsoft sa wikang Filipino. Paano nga ba ginagawa ang isang episode ng BB Patrol? Sinisimulan ito sa pagkalap ng balita. Kami ay naghahanap ng balita sa internet at mga airsoft forums. Sa ulat kaalaman ni Kuya Source, gumagawa ng video ang kapatid na Source sa kanyang command center. Lahat ng mga balita ay pinapadala sa news center para i-edit. Matapos nito, ini-edit na ang mga balita. Noong 2007, Windows Movie Maker ang aming ginagamit at makaraan ng 1 taon ay Sony Vegas Movie Studio na ang gamit namin sa pag-i-edit. Sa kasulukuyan ay Sony Vegas Pro ang gamit ng BB Patrol. Dito rin sa stage na ito, idinadagdag ang mga graphic overlays. Magandang gabi Pilipinas! Muli na naman pinakahuli ay nire-record na ang newscast at isinasama na sa final render ng isang episode. Dito rin sa stage na ito, nilalagyan ng sound effects at background music. Matapos nito, i-upload na ito sa YouTube at Facebook. Ako si Buloys, ACM News. At bago po tayo magtapos, nais lang po nating ibalita na sa Enero 2016, magsisimula na po ang Comelec Gun Ban. Kung kabilang po ang airsoft dito, hindi pa po natin sigurado ngayong panahon na ito, pero i-update po namin kayo sa mga susunod na mga episodes ng BB Patrol. At yan ang kabuuan ng mga balitang na ating nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Maraming salamat at magandang gabi. Bye.